Okay, ulitin ko lang po sa mga nanonood sa online, ulitin lang po, replay. Ito naman yung Tagalog version. Okay? Lastly, kung nakapanood po kayo, alam ko naman yung mga taga-8am, hindi nyo na napanood yan. So, ulitin natin, amen? So, at I believe meron pa rin pong bagong mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Basahin muna natin sa TPT. Meron ba? Okay, basahin na natin sa Tagalog. Okay, basahin na natin sa Tagalog. Sabay-sabay tayo magbasa. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dito man tayo doon. Purihin ang Diyos! Meron po bang magpupuri sa Diyos ngayon? Amen! Itaas mo yung kamay at purihin mo ang Diyos! Amen! Praise God! Amen! Alam niyo po ba na hindi lang po tayo mga tinatawag na praise the Lord kasi yan eh. Hindi, yun yung lumalabas sa bibig natin. Hindi po yun ang tawag sa atin. Kasi yun ang lumalabas sa bibig natin. Purihin ang Diyos! Ano man ang ating dinaraanan, purihin ang Diyos! Gabi man ito o araw, purihin ang Diyos! May paghiman at tagaraw, purihin ang Diyos! Meron ka man o wala, purihin ang Diyos! Ano mang oras sa ating buwan, iyon ang unang ginagawa natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sa pamamagitan, tuloy ko natin, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayo ipinanganak. Buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Hallelujah! Tayo ay muling ipinanganak tungo sa isang manang hindi... Sige, next. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, para sa ating lahat. Amen? Tayo daw ay ipinanganak sa buhay na pag-asa na hindi nasisira, walang dungis at walang kakupas-kupas. Hindi kumukupas. Amen. Sad to say, kahit mahal ang binili mong damit ngayon, ilang na lang at nagkamali ka lang na maibabad mo sa Clorox, yun, kupas na agad. Di ba? O kaya may tinatawag tayo sa mga, alam ko, tignan natin yung isang tanawa ang kupas. Kahit gaano magaganda, ang memoryang yan, ang tanawa yan, ay kumukupas. Ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit hindi ang pag-asang tinanggap natin sa Diyos. Hindi ito kumukupas. Amen. Walang kupas ang pag-asa na binigay sa atin ng Diyos. Praise God! At doon pa lamang mapapapuri tayo sa Panginoon. Amen? Mapapapuri ka sa Panginoon. Tataas mo ang iyong kamay sa sabi mo, salamat sa Diyos. At sa pag-aaral natin ng pag-asa ng Diyos sa oras na ito, nais kong ibahagi ang mga kwento ng pag-asa. Gusto niyo bang makarinig ng mga kwento? At hindi basta-basta ang kwento. Ito ay mga kwento ng pag-asa. Alam ko po, sa Bible maraming kwento ng pag-asa. Ngunit pag-aralan lang po natin kung hanggang kailan po maaabot, mag-aaral lang po tayo ng mga kwento sa Bible na kung saan nakikita natin ang pag-asa na binibigay ng Diyos sa bawat sitwasyon. Basahin po natin isang kwento doon sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Medyo mahaba pa po siya kasi isang kwento nga po para natin maintindihan. Amen. Ito ang kwento ni Elijah at nung na-meet niya yung widow of Sarepta o ang balo ng taga-Sarepta. Amen. Isang balo. Tama ba ako ng balo yung Tagalog ng widow? Pag lalaki, wala naman paglalaki. Kasi sa English, widower. Sa Tagalog, wala. Hindi naman balo, bala. Bala, okay. So, ang balo ng Sarepta. Okay, so first Kings. Pagpunta mo siya, ngiti-ngiti po ngayon. Masaya po sa Panginoon, sa piling ng Panginoon. Amen? Presensya po ng Panginoon. First Kings, chapter 17, verse 8. Basahin po natin ang kwento. Okay, ready kayo na, AR? Basahin natin ang mahaba. Okay, 1, 2, 3, go.
At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Next verse. May dili lang konti. Bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta, nasakop ng Sidon, at manirahan ka roon. Aking inutusan ang isang balong babae roon na pakailing ka. Kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhin mo ako ng kaunting tubig sa isang sisiglan upang ako'y makainom. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. At sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. Tanging isang takot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y mamumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at handa iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Okay? Next verse. Sa kanya, huwag kang matakot. Umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo dito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Next verse. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na pagpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Next verse. Siya'y humayo at ginawa ang ayon na sinabi ni Elias at ang babae, siya at ang sambayanan ng babae ay kumain ng maraming araw. Praise God! Amen! Ito ay ang kwento ng isang babaeng balo na kung saan dumating siya sa punto na wala ng kapag-asahan. Mag-a-agree po ba kayo? Kasi yung sentence niya doon sa verse 12, yung sinumbit niya doon sa verse 12, tapos balikan nga po natin yung verse 12. Kung titignan natin yung verse 12 na iyon, kung balikan, maaari ba natin balikan yung verse 12? At sinabi niya doon, as the Lord lives, habang nabubuhay ng Diyos, sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. Kung baga may isang sitwasyon na dumating sa kanyang buhay, at humingi sa kanya ang isang propeta, alam niya itong propeta, ngunit humingi sa kanya, sabi ni Elijah sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? At masunuri naman siya, tubig ba? Marami ako niyan. Madaling ibigay ang marami ka, right? Di ba? Amen. Kung marami ka niyan, madaling ibigay yan. Kahit ilang ganun ba ang gusto mo. Ngunit nung sinabi ni Elijah, nung papalis na siya at kumukuha ng tubig, alam ko Pinoy si Elijah. May galing humirit. Mahilit ang mga Pinoy, di ba? Bigyan mo naman ako tubig. At samahan mo na rin ang pambara. Di ba? Higil tayo ng mga humirit. Ngunit sinabi, doon na umangal yung babae. Sabi niya, sabi niya, as long as the Lord lives. Sabi niya, ako'y walang nalutong anuman. Tanging isang takot na lamang ng harina ang meron ako sa tapayan. At kapilanggot na oil, langis sa banga. At ang gagawin ko ngayon, iluluto ko na yun at tatatawagin namin huling hapunan. Ito na yung last meal namin. Iluluto ko na at ipapakain ko pakakainin namin ng anak at hihintayin na lamang namin na kami mamatay. Alam niyo po ba ang salita ngayon, hihintayin ko na lamang na kami mamatay. Yun ay isang pangungusap na kung saan, alam mo, ang tao ay wala ng pag-asa. Nawala na ng pag-asa, parang I'm at the end of the line. Hindi ko alam, pagkagastos ko sa perang to, pagbili ko ng perang to, hindi ko alam kung kailan ulit ako mag-market. Dumating po ba kayo sa puntong yan? At kung hindi pa, praise God. Pero minsan sa ating buhay, nakarating na
tayo dyan, ito na yung huling araw ko sa trabaho. At pagkatapos ko ng trabaho ito, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Baka maraming pupulutin na ako sa kampungan. Narinig niyo po ba yung mga katagang yan? Amen. Yun ay katagang wala ng kapag-asahan. Ngunit, alam ko na hindi pa huli ang lahat. May ginagawa ang Diyos. Alam niyo po ba sa pandemyang ito, naging totoo ang kwentong ito? Amen, sa ating mga buhay. Nung isang linggo lang, ako'y naalala kasi iluluto mo ang yung huling akunan. Ako po kasi, doon sa bahay, nung isang linggo, hindi naman po huling akunan, nakalimutan kong bumili. Okay? Hindi ko kasi alam na wala na pala. Pero minsan may nag-text sa akin, Pastor, nasa bahay po ba kayo? Okay? Tapos, opo, nandito lang po ako. Tapos may nag-deliver sa akin ng isang kabang bigas at isang tray na itlog. At may pagpapala pa. At pag nung binuhat ko yung bigas doon sa loob ng kusina, pagkatingin ko sa bigasan namin, bakit kaya may nagbigay ng bigas ngayon? Sabi ko, pagkatingin ko sa bigasan, wala na pala kami bigas. Hindi naman dahil wala kami, nakalimutan ko at wala nagsabi sa akin, wala na pala ng bigas. But praise God, God knows what we need. Amen. Hindi ko po sinashare ito dahil ako isang pastor. Sinashare ko po ito dahil tayo lahat anak ng Diyos. At kung ginagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iyo, pamilya. Amen. And I praise God. Sa nagpasalamat ako sa tao, sabi ko, nung nakita ko yun, nung nag-deliver siya, tapos nakita ko gano'n, maraming salamat sa very on-time blessing mo. Very on-time. Kasi hindi ko na kailangan lumabas para bumili ng bigas. Amen. At ng itlog. Kasi yung mga anak ko mahilig sa itlog. Praise God! Amen. Kung siguro sa iba, maliit lang yun. Ngunit ako nagpapasalamat sa Diyos, maliit man malaki ang pagpapala. 20 pesos man yan, 50, pagpapala pa rin yan. Amen. Minsan may nagbigay sa akin ng offering. Ito ay 50 pesos. At ang pinakamababa ko is 20 pesos. So, may nag-share sa akin. And I said, praise God! Thank you Lord, pagpalain ng tao yan. Kahit 20 pesos man yan, kasi hindi natin pinapanalangin ng tao na nagbibigay sa atin ng papala kung makapal ba yan o hindi. Kung makapal, medyo mas mahaba ang prayer. Kapag manipis, medyo mas maliit ang prayer. Hindi mo gano'n. Amen! Kung pagpapala, tingin po natin, ang pagpapala hindi para sa atin, ang pagpapala ay para sa nagbibigay. Come on! Praise God! Dahil hindi ito, nung humingi si Elijah, hindi para sa kanya. Siguro sa tingin natin, nung puntong yun ay para sa kanya, nung humihingi siya. Hindi po para sa kanya ang hinihingi niya. Hinihingan niya ang balo, para sa balo. Para sa sambayan, at hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang kinabukasan. Dahil gusto ng Diyos na bigyan siya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lang siya, ngunit pati ang kanyang anak. Amen! Kung ganun po ang tingin natin, at nakita ko po ito sa sambayan ng Nanyula nung mga nakaraang buwan na ito. Marami sa mga pamilya ng Nanyula, kahit wala sila, inuna pa nilang magbigay. Amen! Ngunit hindi yun para sa kanilang binibigyan na pamilya. Ngunit ang heart nila is para makatulong sa pamilya. Ngunit alam ko, may ginagawa ang Diyos. At alam ko na provide ang Diyos mula ng araw na yun hanggang ngayon. At mga darating pang mga buwan. Dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, hindi pa huli ang lahat. May pinapagawa sa iyo, Panginoon. Kaya ang makikita natin dito, hayaan mo, may boses ang pag-asa. Makinig ka sa boses ng pag-asa. Hayaan mo makinig ka sa pag-asa at imbitahan mo ang pag-asa sa iyong tahanan. Hayaan mo, kasi kung minsan sa atin, kapag nandun na tayo sa sitwasyon, hindi na natin nakikita ang pag-asa, wala na, huling hapunan ko na ito. Nasa end of the line na ako. Hindi ko na alam kung ano ang bukas. Wala na akong nakikita para sa kinabukasan. Ngunit, inaimbitahan ka ng pag-asa ngayon. Kumakatok sa iyong paanan ng pag-asa ngayon. At sabihin mo, pasok, kain tayo. Ganun naman tayo Pinoy, diba? At wala tayo mga sister. Tara, kain. Kahit hindi na yung kinakain mo, kain tayo.
Pero sa isip ko, sana hindi siya rin. Kasi kulang mo. Pero bawat Pinoy, aalok yan. Bakit hindi natin alokin ng pag-asa na tulad ng isang Pinoy? Amen! Di ba ka? Kumakain ka man ng fish food, kain tayo. Yun naman yung binili mo, hindi mo naman siya binilahan. Pero inaalok mo pa rin. Come on! Bakit hindi natin alokin ng pag-asa ngayon? Dahil gusto niyang manahan at manirahan sa ating bahay. Yung pag-asa niya gusto manahan sa iyong bahay. Hayaan mo ang pag-asa ay manirahan sa iyong bahay. Maging parte ng iyong pamilya. Amen? Masarap ang may ang bahay na may pag-asa. Come on! Give hope a chance. Bigyan mo ng pagkakataon ng pag-asa. Huwag kang malugmok sa problema. Huwag kang manirahan sa problema. Daanan mo lang ang problema, huwag kang manirahan doon. Yun nga sinabi sa Psalm chapter 23, right? Though I walk through the valley of the shadow of death, lumakad man ako sa gitna ng kadiliman. Tayong lahat ay minsan ay hindi naman kadalasan. Minsan ay kailangang lumakad sa gitna ng kadiliman. Lumakad, hindi manirahan. Amen? Kaya bigyan mo ng puwang sa iyong pamilya ang pag-asa. Huwag mong bibigyan ng puwang na kung saan may pangungusap doon o may katagang. Ito na ang aking huling pag-asa. Ito na ang aking huling pagkakataon. Walang huling pagkakataon, mga kapatid. Habang buhay ang Diyos at habang ikaw ay buhay, wala kang huling pagkakataon. Amen? That is not your last hope. That is not your last hope. That is not your last chance. That is not your last job. That is not the last opportunity. Not until God is moving. Amen? Do you see from that one story? Naintindihan niyo po ba yung story niyo? Pangalawang story. Kung ito ay balot sa salipat, punta naman tayo sa New Testament, mayroon din pong balot doon. Ito po naman ay balot ng nain. Mahilig ang Biblia sa balot mo. Mapasin natin. But He is the God that takes care of the widows and the orphans. Okay, sa Luke chapter 17, Luke chapter 7, verse 11 to 15. Basahin natin ito. Sabay-sabay. Mas maiksi naman ito ngayon. 1, 2, 3, go. Kinabukasan, siya ay tumuloy na tinatawag na nain. At napakaraming tao. At nang siya ay kapag inilalabas ang isang tao siya ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang sa isang tao. Kasama niya mula sa bahay. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nakabag sa bayo at sinabi niyo, huwag kang umiyak. Next verse. Parang internet lang po yun, may konting dito. Siya ay nakakit sa tinimbo ang karapahong at mga dugo ay tumigil at sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. As verse, umupo ang patay at nagsimulang magsalita at siya ay binigay ni Jesus sa kanyang ina. Isa sa pinakapaborito kong katuruan ni Pastor Paul Chase nung ako'y nandun pa sa Alabang ay itong chapter na ito. Na itong kwentong ito na kung saan ang anak ng balo ng nain ay binubuhat na upang ililing. Ito ay isang grupo ng mga kumbaga na may buhat-buhat na patay. Kumbaga isang bulo. Okay? At si Jesus naman ay galing naman sa isang direksyon na kung saan si Jesus naman ay may malaking crowd din. At sila ay magsasalubong sa gate. Okay? Magsasalubong sa gate. At sabi ni Pastor Paul, this is the confrontation of the gate. Konfrontasyon sa, ano ba yung gate? Sa Tagalog. Gate. Okay? Alam natin na lahat ng gate. Okay? Doon sila magsasalubong doon sa lagusan. Amen?
May isang grupo ng mga may dala-dalang patay, at ito naman, it's so amazing na this is the author of life walking towards that gate also. The author of life. Siya ang may akda ng buhay. Amen? Kung nasaan si Jesus may buhay. Ngunit ito naman ang kakasalubungin nila ay kamatayan. Ngunit alam ko na kapag magsalubong ang buhay at kamatayan, laging nagwawagi ang buhay. Kapag nagkasalubong ang kadiliman at ang kaliwanagan, laging nagwawagi ang kaliwanagan. Di ba? Kapag sa bahay niyo pagdating ng mamayang gabi, di ba pagka-on mo ng ilaw, wala ka agad ang dilim. Hindi lumalaban ang dilim sa liwanag. Hindi sinasabi ng dilim, hindi, gusto ko pa dito, gusto ko pa dito. Nakita niyo po ba yun? Pag noon ng ilaw. Walang away. Kundi kapag on mo ng liwanag, alis ka agad ang dilim, di ba? Ganon din po automatic yun. Kapag nag-meet ang life and death, life always wins. Life always wins. At ito yun. Kaya nung nagharap ang buhay at kamatayan, nagwagi pa rin ang buhay. Ngunit ang gusto ko dito, hindi lang gusto ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi niya doon sa verse na kung saan, sabi niya doon, sa verse 13, nahabag siya sa widow na yun. Bakit? Ito ay isang kwento na kung saan, kung ang widow sa Sarephat wala ng pag-asa, ito talaga nawalan ng pag-asa. Kung baga si Sarephat wala pang patay, inaabangan niya pa lang ang kamatayan. Hinihintay niya pa lang ang kamatayan. Ngunit ito, meron nang namatay. Kung baga wala na yung pag-asa niya. Kasi kung ikaw isang balo sa bayan ng Israel, ang pag-asa mo na lamang upang ikaw ay makabangon sa kahirapan ay yung nag-iisa mong anak na lalaki. Yun na doon na nakatuon ang lahat ng kanyang pag-asa sa buhay. Ngunit yun na nga lang ang pag-asa niya na wala pa. Kung minsan dumarating din tayo sa ganyang sitwasyon, di ba? Yun na lang ang inaasahan mo na wala pa. Hindi man siguro ito kasi bigat ng ganitong sitwasyon. Siguro mas mababaw. Ngunit sasabihin ko sa inyo, hindi pa nagtatapos ang lahat. Hayaan mong salubungin ka ng Diyos kung nasaan ka man ngayon. Hayaan mong salubungin ka ng Diyos sa iyong sitwasyon. At gusto kong marinig mo sa katagang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, huwag kang umiyak. Yeah. Hindi pa ang huli ang lahat, huwag kang umiyak. Kung minsan sa buhay natin, wala tayong magawa kundi umiyak, ngunit gusto nang sabihin sa iyo ng Diyos, huwag kang umiyak. Tapangan mo, kapatid, huwag kang umiyak. Well, sabi ni Sir G, ito naman yung tinuturo natin sa kapag tayo dumadaan sa depression, it's okay to cry. Pero huwag naman magdama. May pagkakataon na ikaw ay pwede umiyak. Ngunit umiyak ka na may kapag-asahan. Huwag kang umiyak na ito ang katapusan. Kasi ibang tao umiyak na parang iyon ang katapusan. Iba pag na-heartbroken, akala mo wala nang lalaki sa buong mundo. Marami pa, kapatid. Hindi nag-iisa sa si Alan. Marami siya. Kung ikaw man ay lalaki, hindi nag-iisa sa Eva. Marami rin siya hindi anak. Mas magaganda rin. Hindi ko parang umiiyak pa. Akala mo wala na. Hindi kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo salubungin ka ng Diyos. At kapag sinalubong mo sa ka ng Diyos, ang una niya sasabihin, huwag kang umiyak. It's okay to cry. Hindi ko sinasabing bawal umiyak. Kasi nakita ng Diyos, madalas na siyang umiyak. Kaya tama na ang pag-iyak. Amen? May gagawin ng Diyos sa iyong sitwasyon. At sinabi niya doon, hinipo niya ang kapit. Hinipo niya ang kinalalagyan ng kamatayan. Hinipo niya Jesus. Alam niyo po ba ang kapag-asahan ay nagmumula lamang sa touch of God? Let hope touch your situation. Hayaan mong hipuin ng pag-asa. Hipuin ng pag-asa ang iyong sitwasyon sa oras na ito. Gaano man kabigat ang sitwasyon na ating dinaraanan o daraanan, hayaan mo, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos at hayaan mong hipuin niya ang iyong sitwasyon.
Kasi kung minsan ayaw mong ipahipo yung mga bagay na masakit, di ba? Ngunit hayaan mong ipuin ng Diyos. Paano nagpapahipo sa Diyos ang ating ipapahawak sa Diyos ang ating sitwasyon? Sa pamamagitan ng pag-worship. The moment you say, Lord, touch my situation. Wala akong ibang magawa, kundi iiyak ko sa iyo. Iiyak mo yan sa Diyos. Huwag mong iiyak yan sa tao, iiyak mo yan sa Diyos. Amen. At hayaan mo siya ang kumilos. At kapag ikaw ay nasa presensya niya na, hallelujah. Hindi mo pa man nakikita, ngunit alam mong gumagalaw ang Diyos. Praise God. Amen. Sa bawat sitwasyon, may pag-asang naghihintay sa atin. Dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Hayaan mo ang Diyos, hipuin niya ang mga sitwasyon. Dahil once na ang Diyos ay nilagap niya ang kanyang kamay sa iyong sitwasyon, kahit patay na yan, mabubuhay yan. May bagong umaga na nilintay para sa iyo. O, tingnan niyo na lamang ito. Kung imagine niyo kung anong nangyari yan. Nung una, sila ay umiiyak. Lahat sila ay nagpapanaboy. Weeping. At talagang, meron pa nga silang mga crying ladies. So talagang may grupo na kung saan walang ginagawa kundi umiyak. Hired mga people to professional criers, professional weepers. Meron yan, nung tayo panahon na yan. Kaya ito ay grupo na kung saan umiyak. Ngunit nung hinipo ng Diyos ang kamatayan yun, hinipo ng Diyos ang sitwasyon yun. Oops, nawalan ng trabaho ang mga umiiyak. Amen? Dahil meron ng kagalakan sa tahanan. Kapag ang pag-asa ay nabuhay, sabi niya doon sa Proverbs, hope deferred makes the heart sick. But when a dream comes true, it is a tree of life. Nagkakaroon ka ng buhay na pag-asa. Punong kahoy na namumunga ng buhay. Amen? Are you getting something? Are we learning? May pag-asa po ba tayo? So kung wala kayo sa sitwasyon ito, may pag-asa pa. Mas matindi yung sitwasyon ng babae nito kaysa sitwasyon natin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen? Pangatlong storya. Tayo din tayo nakatapos sa storya nito. Hindi naman po ito tungkol sa bayan. Ito naman ay tungkol sa mga, hindi ko alam kung mga orphan na sila. Wala naman sila nabanggit sa Bible na kung may mga magulang pa sila. Ngunit ito ay kamatayan ng isang panganay na anak. The death of Lazarus. The death of Lazarus. Na kung saan sa John chapter 11 verse 20, pahapyaw-hapyaw tayo, jump tayo ng verse, okay? Verse 11 to 20 to 23, and then 32 to 35. Basahin ko natin. Basahin natin. 1 till 3 yun. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya. Samantala si Maria ay naiwan sa bahay. Sabi ni Marta, Jesus, sinabi ni Marta, Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid. Verse 23, 22. Subalit kahit ngayon ay nararamdaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ng kapatid. Siya para sa verse 32 to 35. 32. Okay. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang nakita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan at sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Next verse. Kaya nung makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang kanyang at ang mga hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa spirito at nabahala. Verse 34. At sinabi, saan ninyo siya nilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Verse 35. Umiyak si Jesus. Yun yung pinakamaiksi verse sa Bible, right? Jesus like, verse 35. Jump naman tayo sa 38 to 43. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan.
Yun ang isang unit at mayroon isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Okay, 4 na araw siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inalis niya ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y ang iyong pinakinggan. Alam kong ako'y lagi mo pinapakinggan, ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa paligid upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. Last verse, basahin natin ito sabay-sabay. Nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas sa tingin. Lazarus, lumabas ka! Amen! Sabihin mo nga, Lazarus, lumabas ka! Lazarus, lumabas ka! Amen. Kung ang unang storya ay nawawalan na siya ng pag-asa, ito naman ang pangalawang storya ay nawalan ng pag-asa. Ang pangatlong storya ay talagang walang kapag-asa. Bakit? Kasi yung unang balo, nantay parang mamatay, di ba? Sa nain naman, patay na. Ito naman, pangatlong storya, patay na. Kasi 4 na araw na patay. Sabi niya, nangangawi na siya. Kung magawa ng kamoy, amoy na pag-asa. Ito na yung wala kapag-asa. Di ba? 4 na araw na, kasi yung pangalawang balo natin, yung sa tradition nila, kapag ka namatay, parang walang isang araw, lilipin nila kagad. Kasi hindi naman nila, wala pa naman noong imbalsamo, parang gagawa nila, bibigyan lang nila ng mga incense. Babahiran lang nila at lalagay na nila sa tomb nila. At ang tomb naman nila ay hindi katulad ng tomb natin na siniselyado. Kumbaga, ilalagay lang ito sa kuweba para mga ganun. Diba? Ngunit ang ito mas matindi. 4 na araw ng patay si Lazarus. Wala nang kapag-asa. Ngunit ito yung sinasabi lagi ng kanyang mga magkapatid. 2 kapatid, hindi naman sila nag-usap. Pero ito yung lagi sinasabi, Lord, sana kung nandito ka, sana kung on time ka. Andun na yung word na sisi kay Lord. Di ba? Kasi po, hindi mo sinagot ka agad sa panalangin ko eh. Sinagot mo ko nun. Sana hindi nangyari ito eh. How many times na dumaan tayo sa ganong sitwasyon na akala mo wala. Kasi naman si Lord, hindi niya ako siya. Alam mo naman, di ba? Alam mo ba kapag ikaw ay tumatangis, kita ko sa verse na ito, tumangis din ang Diyos. Umiyak din ang Diyos. Amen? Bakit? Gusto niyang malaman mo na kung ano nararamdaman mo, nararamdaman niya rin. Kasama mo ang Diyos sa bawat sitwasyon. Ngunit hindi niya sasabihin wala ng pag-asa. Habang kasama mo ang Diyos, may pag-asa. Amen? At ang sinabi niya, Lazarus, lumabas ka! Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, may boses ang pag-asa. Hayaan mo ang pag-asa ang magsalita sa sitwasyon. Sa unang kwento doon, sa lipat, hayaan mo ang pag-asa manirahan sa iyong tahanan. Sa pangalawang bala doon sa Nain, hayaan mong hibuin ng pag-asa ang iyong sitwasyon. At pangatlo, hayaan mo ang pag-asa ng magsalita sa iyong sitwasyon. Dahil halos karamihan, kapag tayo dumaraan sa kapagsubukan, dumaraan sa sitwasyon, hinahayaan natin ang sitwasyon ang magsalita sa atin. Ngunit kapatid, kaya tayo narito ngayon at matuto na kahit anumang sitwasyon kayong daraanan, anumang ang sitwasyon, gaano man ito kagaano kabigat, hayaan mo ang iyong sitwasyon, hayaan mo ang sitwasyon mo hindi magsalita, ngunit ang pag-asa ang magsalita. Dahil kapag sa pag-asa ang magsalita, kahit gaano pa
nangyari? Si Lazarus. Lumabas nga sa yungib o sa kuweba ng kamatayan. Sa kadiliman, lumabas si Lazarus. Amen. Praise God. Kung titingnan natin, ano ang merong parang, what is common among the three stories? Ano ba yung pagkapapare-pareho nila? I think yung common thing sa tatlong story na yan ay kamatayan. Bakit wala pa naman po kamatayan ng una? Meron. Kaya nga siya balo eh. Kasi namatay yung asawa niya. At hinihintay niya na lang siya mamatay. Di ba? Sa pangalawang storya, kamatayan din. Balo nga rin siya, kaya namatay yung kanyang asawa at ngayon namatay pa ang kanyang anak. Kaya double din. Sa taga-Bagyo, pinikpikan. Patay na, pinapatay pa. Killing me softly. Okay? So, yun. Sa pangatlong story, talagang ito yung matindi. Obvious na obvious. It's all about them. Nawawala ang pag-asa ng tao kapag mayroong kamatayan. Naranasan na natin yan. Nung nawala o umuwi sa langit ang aking tatay, parang doon na lang. O umuwi sa langit ang aking kapatid, aking kuya, sinusundan ko. Ako yung pang-siyam na lalaki. Kaya ako yung pinakagwapo. Yung lalaki. Nasa aking mic, kaya ako yun. Okay, pag nakaisip Pastor yung nasa mic, siya yung pinakagwapo. Okay, pag si Pastor Rudy yung nasa mic, siya yung pinakagwapo. Okay, ako ngayon yung nasa mic, ako yung pinakagwapo. Okay, so, ngunit yung pang-walo namin kapatid, nawala ng maaga, umuwi sa langit ng maaga. Parang wala na pang, ganun lang pala ang buhay. Totoo yan. Sa tuwing ang pamilya ay dumarating sa kamatayan, parang wala ng pag-asa. Parang may nahinto o parang may nawala at wala na. Parang ayaw mo na mag-move on. Kamatayan ng isang minamahal o kamatayan na wala ng pag-asa. Kamatayan ng isang pangarap. Kapag ang pangarap namatay, parang wala na. Paano pa ako mabubuhay bukas? Bakit pa ako nagtatrabaho? Bakit pa ako kumikita? Siya yung gusto kong makasama. Wala nang bukas kapag hindi siya ang kasama. Paano pa ang mundo? Ayoko na mabuhay. It's sad to say, na nakita ko sa isang pahayagan or sa isang dyaryo last week, na tumaas ang suicidal rate sa Baguio. Yun ang nasa headline ng Baguio Midland Carrier. Ang pinakamabentang dyaryo sa Baguio. Dahil sa ads. Hindi dahil sa news. Ano po buhay niyo dahil sa ads? Diba? Ngunit yung na-headline niya is that suicidal rate in Baguio is at high rates. Kumbaga nasa. Sad to say. Why? Because during this time, hopelessness is just creeping in because of death. Death of a dream. Death of a business. Nalugi. Nawalan ng pag-asa. Paano pa ako makakabawi? Ang laki ng in-invest ko doon. Paano pa ako makakabawi? At ngayon, utang pa ako. Paano ako makakabawi? Death of a job. Hindi ko alam. Saan na ako ngayon? Amen? Mabibigat yung sinabi ko, di ba? Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, kahit gaano man yung kabigat, wala na sigurong bibigat sa sitwasyon ni Lazarus. Kaya habang buhay ang Diyos, magpag-asa. Habang kasama mo, habang hinahayaan mo, manirahan na kasama mo ang pag-asa, may pag-asa. Habang hinahayaan mo magsalita ang pag-asa sa iyong sitwasyon, may pag-asa. Hayaan mo na ipunin ng Diyos ng pag-asa ang iyong sitwasyon. Amen? Last verse. Colossians chapter 1, verse 27. Amen. Are you receiving today? Kaya nga alam ng Diyos ang ginawa niya. Sa verse na binasa natin kanina, ipinanganak tayong muli sa buhay ng pag-asa. Amen? Dahil
At pag mayroong kamatayan, ang solusyon ng Diyos, ipinanganak kang muli. Ibig sabihin ng ipinanganak na muli is that there's life. May bagong buhay. Kapag may pinanganak sa pamilya, masaya. Katulad kahapon, birthday ni Heidi. Hindi lang birthday ni Heidi, pinanganak din ang kanyang pamangkin, si Jen. Kaya, congratulate natin sila Jen. Member sila ng pamilya. And nag-text sa akin, nag-chat sa akin si Melvin. I'm so happy. I'm just celebrating with them kasi may buhay. May bagong buhay na ipinanganak sa kanilang tahanan. Alam niyo po ba na nagagalak tayo kapag may buhay? May bagong buhay sa ating pamilya. Amen? Magalak ka kasi laging may bagong buhay na pag-asa sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon. Amen! Yun ang ginawa ng Diyos. Last verse sabi niya dito, Colossians, sa kanila ininanais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga nito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siya ating pag-asa sa kaluwalhatian. Alam niyo po ba po mga kapatid, hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Dahil ipinanganak ka sa buhay na pag-asa. At nung ipinanganak ka sa buhay na pag-asa ito, nanirahan sa iyo ang buhay na pag-asa. At ang hindi ito pag-asa na kung saan nakatulad ng mundo, ito ay pag-asa na hindi walang labis, walang kulang, kundi ito ay si Yesu Kristo. Ang pag-asa mo ay si Yesu Kristo na buhay sa inyo, nananahan sa puso mo. Kaya ang pag-asa mo wala sa labas. Ang pag-asa mo nandito sa puso mo. Paano siya mawala? Amen? Amen? Hindi po tayo makakalimutin, di ba? Kasi mga karpentero po yung lapis lagi nilalagay dito. Nakita niyo po yung mga karpentero naglalagay ng lapis dito. Tapos kung minsan nagtatrabaho sa kasi yung lapis ko. Dami ko nakita ng ganyan. Minsan ako rin. Kasi yung lapis ko. Architect, di ba? Saan kaya yung lapis ko? Nilagay pala niya dito. Ikot na siya ng ikot. Hanap siya ng hanap ng lapis. Saan yung lapis ko? Andun lang pala yung lapis ko. Kung minsan hanap din tayo ng hanap ng pag-asa. Sa trabaho, sa pera, sa kaibigan, sa kamag-anak. Hindi ko alam, andun lang pala yung pag-asa mo. Si Yesu Cristo. Amen? Hindi mag-umpisa pa. Praise God. Kahit nalagay ko lang. Palakaran mo, Diyos. Hallelujah. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Hayaan natin panalangin yung mga nasa tahanan na nanonood sa atin. Praise God. Taas mo yung kamay. At umpisahan mong bubuksan yung bibig. Pasalamatan ng Diyos. Dahil kumikilos ang Diyos sa buhay mo. O Panginoon, maraming salamat. Nagtunay na buhay ka sa aming mga puso. Hindi lang sa aming mga isipan, kundi sa aming puso at sa aming mga sitwasyon. Kaya kahit ano man ang ginagalawan o nangyayari o tinatahak o kinalalagyan ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang kumikilos at nagbibigay ng kaligayahan, kapayapaan at kapag-asahan sa bawat sitwasyon. Maging sa mga tahanang bukas ngayon at nanonood sa amin, Panginoon, kasama namin nagpupulit, sumasamba at nakikinig ng iyong salita. Ikaw ang kumikilos sa bawat tahanan sa oras na ito. Maging sa bawat tahanan nakarepresent sa lugar na ito, O Diyos, ikaw ang kumilos. Maging sa kanilang mga anak, O Diyos, na tunay nga hindi ka